Ang abangan ng tatakbuhan ni dating Presidente Duterte. May 8 days. Dalawa lang ang tatakbuhan niya. Dalawa lang ang advice ko sa kanya, tumakbong mayor. Hindi yung mayor sa Davao. So, kaya naman, tumakbong senador. Yung Nograles and the Dutertes. Ang tatakbo daw dyan ay yung walang utang na loob sa mga Duterte. Marami hong natuwa doon sa inanunsyo nitong si Congressman Rodante Marcoleta na tatakbo na siya ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Pero sa aminin man ho natin sa hindi, ang Senado na yan, numbers game ho yan. Pagka marami ang senador na umaayon para doon sa tama at katotohanan, doon lang ho talaga natin makikita ang pagbabago na gusto nating makita sa ating bansa. Pero kung maipapanalo lang ho natin itong si Congressman Rodante Marcoleta, mahihirapan ho ang mama. Ngayon, kailangan ho natin itulak yung ibang mga kandidato na sa tingin natin makakatulong o magtutulungan sa mga nangyayari ngayon para mapigilan ang paglaganap ng kasamaan sa ating pamahalaan. Pero bago natin pag-usapan yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho, sapat na ho sa ating yan. Kung gusto nyo sumali sa ating community para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, click nyo lang ho yung join button sa baba. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, pag-usapan ho muna natin itong pagsupalpal ng COA dito kay Congressman Romeo Acop. No, dahil talagang gusto hong dikdikin nitong mga congressman na to, itong si Vice President Sara Duterte. Kaugnay nga ho dyan sa disallowance issue niya dyan sa COA. Hindi pa nga ho tapos, di pa nakasagot itong si VP Sara. Kung ano-ano na ho ang pinagtatanong dito sa COA, kaugnay nga ho yan dyan sa, dyan sa confidential fund. Pagka ako kasi narinig ng mga Pilipino yung confidential fund, kung ano-ano na tumatakbo sa utak ng mga Pilipino. Pero hindi ho nila alam na yung paggamit ni VP Sara dyan sa pondo na yan, napakalaki ho ng natulong para sa ating mga kabataan. No, na marami hong nalayo sa illegal na droga, sa paghihikayat nitong mga makakaliwang grupo. At napakarami pa hong kinapuntahan na napakagandang mga programa ng confidential fund na yan para sa ating bansa. Para sa ating mga kabataan. Ito na ho mga kababayan, pakinggan ho natin ang sagot ng Commission on Audit dito kay Congressman Romeo Acop. Dahilan po ninyo, bakit nag-issue po kayo ng notice of disallowance doon po sa expenditure on confidential funds by the Office of the Vice President? Pwede po bang malaman yung rason po ninyo? Attorney Gamora. Mr. Chair, our reasons were indicated po at the ND. I'd like to make a rundown po. Yung may issue po sa payment of rewards nila, may issue sa payment of charging payment for tables, chairs, desktop computers, and printers to the confidential fund, and also a non-submission of the revised accomplishment report, Mr. Chair. Yun po yung official reason why you COA issued a notice of disallowance. Tama rin po. Tama po, Mr. Chair. Now, may I ask, meron po siguro kayong breakdown ng expenditure of the confidential funds. Meron po ba kayo? Mr. Chair, meron po sa accomplishment report. Yes, and yung breakdown po ng expenditure ng 125 million, nasa inyo po sigurado yun. Tama rin po. Tama po, Mr. Chair. Now, may I know kung saan po nagastos ng Office of the Vice President yung 125 million? Was it spent in accordance with the rules, regulations, and protocol on the expenditure or on the use of confidential funds? Nasunod po ba yun? Yes, Mr. Chair. As indicated sa accomplishment report po, hindi mo banggit. Yan na nga ba sinasabi natin. Hindi mo mabanggit nitong si Madam Gamora na nasunod yung mga alituntunin kaugnay diyan sa kung paano gastusin niya confidential fund. Nalilito ka pa, hindi mo pa alam kung anong gagamitin mong word sa pagsagot dito sa mga congressman na to. Malamang sa malamang dito kay Madam Gamora ay marami na hong nakipag-usap diyan. Tuloy natin. Na-liquidate naman po nila based on confidential expenses.
na-liquidate naman ho yung ibinigay na pondo. Meron lang hong katanungan ang COA doon sa ibang mga bahagi ng confidential fund na yan, pero na-liquidate ng maayos. Loy. As required by the joint circular po, Mr. Chair. If I may, alam naman po ninyo yung section 4.8 of Joint Circular number 2015-01. Parang hindi ko nagustuhan itong si Congressman Romeo Acop yung kanyang Yes, Mr. On the Chair. use of confidential funds. Opo, Mr. Chair. Now, categorically, yung po bang items na kung saan ginamit yung confidential funds ay naaayon po dito sa circular na ito? Opo, Mr. Chair. Kung naaayon sa circular na ito, bakit kayo nag-issue ng notice of disallowance? Mr. Chair, as to yung first finding, meron po kasing specific requirement ang joint circular na document na hindi po nila na-submit or nag-submit sila pero hindi po sufficient siya to answer the requirement of the joint circular, Mr. Chair. What if mga kababayan, itong Office of the Vice President, nakahanda na ho. Nakahanda na ho lahat ng dokumento para dyan sa Notice of Disallowance na yan ng COA. Hindi lang ho sila talaga sumasagot. Kumbaga sinasagad ho nila yung oras para hayaan lang ho muna nila itong mga congressman na to na SS-in tong issue kaugnay dyan sa Notice of Disallowance ng COA. Diyan sa ano na yan, diyan sa pondong, diyan sa confidential fund na yan. Hinahayaan ho muna nila para pagka luto na lahat, kumbaga, nailabas na ng House of Representatives lahat ng mga kalokohan nila, lahat ng aligasyon nila, lahat ng mga kasinungalingan nila, biglang sumagot ang VP. Tapos, ang findings ng COA ay malinis talaga. So, anong mangyayari dyan sa mga congressman na yan? Magmumukhang angaho kayong lahat dyan. Kasi, banat kayo ng banat, hindi pa sumagot si VP Sara, anong nangyari dyan sa mga investigasyon nyo na yan? Pumutok lahat sa pagmumukha nyo. Kaya mas mainam mo talaga, tama si Kong Dante, hintayin nyo munang makasagot ang OVP bago kayo maglulundagan na ginagawa ko ngayon ng House of Representatives. Kaugnay nga dyan sa investigasyon nila, dyan sa Committee on Good Government and Public Na-mention kanina ni Chairman, the Honorable Joel Chua, na in the accomplishment report of the President, if I remember it right, meron pong ginamit na, yung surveillance in 132 places. Tama ba, Mr. Chair? Yung areas po yun. narinig ko na yun. 132 areas po. Yes. Yung 125 million, parang ginamit po yan in 132 areas. Yes, and accordingly, it was 100% compliance. Hindi po ba sa tingin ng COA, medyo kwan ito? Medyo imposible? Mr. Chair, parang based on other parang okay lang naman po siya. Kami po ay gumagamit din po ng intelligence fund. Nanggaling po ako sa service At alam ko na mahirap gawin ito. I will conduct surveillance in 132 hindi porket mahirap, imposible na. Yan ang hirap sa inyo yan ang hirap sa inyo Hindi porket mahirap, imposible na. areas in 11 days. Tapos kayo ngayon, sa COA, sinasabi ninyo na posible pala ito. Samantalang kami on the ground na gumagawa nito, noong ako'y nasa serbisyo, nahirapan po kami. So, what is your basis na pwedeng sabihin na posible ito, Madam COA? Mr. Chair, there are also deficiencies here. No, tinatanong ko lang po kayo kasi sa mata po ng COA,
yung mag-conduct ka ng surveillance activities in 132 areas in 11 days, para sa amin po na gumagawa nito in our use of intelligence funds, no, ako po yung nasa servisyo, nahirapan po kami eh. Tapos sa mata pala ninyo, posibleng-posible pala ito. Tama po ba yung aking kaisipan? Tamang-tama ho kasi si VP Sara trumabaho. Pagka ho si VP Sara trumabaho, lahat ng imposible para sa inyo, magiging posible ho yan sa mga Duterte. Okay? Lahat ho ng, kahit imposible, kahit sabihin ng mga congressman na yan, itong si Marcos Jr., yan si Tambaluslos, lahat ho ng imposible para dito sa mga kongresista na to at mga bumabanat kay VP Sara. Pagka ho pinatrabaho nyo yan kay Vice President Sara Duterte, posible hulat na yan. Dito sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan naman ho natin kung ano ang mga nangyayari sa politika sa Davao. Kung anong mga posibleng posisyon na takbuhan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mag-mayor ba siya dyan sa Davao? Mag-senador ba siya sa 2025? Magsasama-sama sila dyan. Tatlong Duterte, si Congressman Baste, si Congressman Pulong, si Tatay Diggs, Congressman Marcoleta, Senator Bato de la Rosa. Sino pa? Itong si Senator Christopher Bongo, naku po, dadapa. Panigurado, itong administrasyon na to kung sakaling maupo, ang mga sinusuportahan natin yan. Si Atty. Vic Rodriguez pa pala. Ano ho yan? Senate invasion. Kung ano lang sana, no, kung mangyari yun, no, Senator Bato, Senator Bongo, itong si Kong Dante, Atty. Vic, Tatay Diggs, itong si Mayor Baste, Mayor Pulong, sino pa ba? Sige, sama nyo na kayo ng bahala dyan kayo. Bahala kayo dyan. Ito, pakinggan natin itong si Atty. Salvador Panelo. Game. Wala, huwag na kayo mag-abang. Ang abangan ng tatakbuhan ni dating Presidente Duterte. May 8 days. Dalawa lang ang tatakbuhan niya. Dalawa lang ang advice ko sa kanya, tumakbong mayor. Hindi sa mayor sa Davao. So, kaya naman, tumakbong senador. So, dalawa lang ang pagpipilian niya. So, abangan niyo kung alin doon sa dalawa. Oo nga. Aabangan natin. It's either sa Davao, mag-aabang sa mga magpa-file doon for the local, kung sino sa mga Duterte. At sino din maging kalaban ng mga Duterte, no? Kasi marami akong naririnig. May bishop ako narinig. Of course, nandun yung mga Nograles, mga ilang buwan nang pumuporma. And of course, si Mix Nograles, ano ho yan, matagal na hong mga alingas-ngas yan dyan sa ali na yan. Kaya daw talagang todo pasipsip niya dito kay Tambaluslos, nagbabalak hong tumakbo ng pagka-mayor sa Davao City. Yan hong si Pero wala daw silang amor dyan. Hindi talaga mananalo yung mga Nograles na yan laban sa mga Duterte. Wala silang panalo dyan sa Davao City. Ewan ko lang kung merong mga, mga nais pang maghain ng kanilang COC na hindi pa namin alam. So far, yung narinig ko may bishop, yung Nograles, and the Dutertes. Ang tatakbo daw dyan ay yung walang utang na loob sa mga Duterte. At kasi daw pinangakuha na pag tumakbo ka, patalunin man, popondohan kita. Popondohan kita. Kaya tumakbo ka na. Kaya kitang-kita nyo naman ho, itong si Mix Nograles, noong pumasyal dyan sa Davao, itong si Tambaluslos, kulang na lang hawakan niya kamay ng mga manonood para papalakpakan itong si Martin Tambaluslos Romualdez, di ba? Ayun naman daw, walang utang na loob. Sabi, kailangan ko muna ng 1.5 billion pesos. May Okay acceptance fee, ganon? Para gamitin niya yung 100 milyon, tapos yung isi-safety niya na para sa sarili niya. Manalo o hindi, panalo siya. So, ganun yan Ay, negosyo to. Parang fundraising ng personal attorneys. Yun ang gagawin niya. Kaya maganda yan dahil kung tatakbo si Baste, siguradong maraming gusto tumakbo. Lalo na yung walang utang na loob. Pero pag si dating Presidente Duterte, delikado dahil
paglabanan kasi ng mga pera, delikado yung hindi mismo yung tatay. Pag dahil pera labanan eh. Pero kung mismo yung tatay ang tatakbo, wala yung pera-pera nga. Talo sila lahat nun. Oh. Correct. Well, ito pa naman ang challenge ni PRRD. Diba? Lagi sinasabi ng campaign period ng presidential campaign na walang kahit isang eleksyon na hindi siya natalo, Attorney Sal. Talagang lagi siyang nananalo. Panalo uli yun. Attorney Sal, hindi na rin basta-basta papayagan ngayon ng COMELEC yung substitution of candidates matapos yung October 8 ang huling araw ng paghahain ng kandidatura kung ang grounds ay withdrawal of candidacy. Ang tanging papayagan lang ng komisyon ay kung namatay ang tatakbong kandidato at ang papalit, Attorney Sal, kailangan ay kaapelido. Pagdating naman sa party list, mula sa 5 ay 10 nominee na ang hihingi ng COMELEC at hindi na rin papayag ang pagpapalit ng nominee by withdrawal. Layo nito ay hindi maabuso ang paghahain ng COC, Attorney Sal. Ano masasabi mo dito, Attorney Sal? Malabo yata yun. Ano ba? Kung batas ang sinasabi na pwede kang mag-withdraw at mag-substitute, hindi pa pwedeng gagawin ng COMELEC yun. Ngayon, kung yun, sila lang ang gumawa ng regulasyon, pwede. So, tingnan natin kung ano yung sinasabi ng batas. Kasi 'di ba? Nagsimula kay PRRD yung substitution, Attorney Sal, naging magandang strategy yung kay PRRD kasi grabe yung, 'di ba? Grabe yung panahon ng paninira nung nung time na yun, Attorney Sal, kung sino may yung next na tatakbo na presidential candidate, Attorney Sal. Malayo pa lang election, sinira na yung buhay ng mga tatakbo. So, iisipin ng taong bayan, corrupt yung mga next sa tatakbo. Talagang grabe yung smear campaign. Which is, ganun din na nangyayari ngayon, Attorney Sal, diba? Kung sino yung nakikita nilang malakas na candidate for the next presidential election, malayo pala yung halalan, sinisira na nila yung pangalan, reputasyon. Why is it ganito, Attorney Sal? Hindi na labanan ng kakayahan, hindi na labanan ng kredibilidad. Let me correct you there. Hindi strategy dating Presidente Duterte yung substitute. Talagang ayaw niya tumakbo. In fact, ako nag-suggest ng substitution. Dahil ayaw niya mag-file at hindi siya nag-file, ang naging reaction ko agad noon, magpa-file na lang kahit sino, mag-substitute tayo. Gawin pa natin ang paraan. Yun ang tunay na istorya. Talagang ayaw niya tumakbo. Sa totoo lang. With that, Attorney Sal, sa panahon natin ngayon, would that reason be acceptable naman dun sa mga, what if may ganun din na parehas ni PRRD na ayaw din tumakbo and then sa malapit na matapos yung deadline, magkaroon din ganung klaseng decision and capable naman na tumakbo for that position. Bibigyan kaya ng chance ng COMELEC ngayon? Wala silang magagawa, COMELEC, as I said. If the law allows it, you cannot go against it. Samantala, Attorney Sal, pag-usapan naman natin yung column sa Manila Times sa counterpoint na impeachment looms. Kitang-kita na ba, Attorney Sal, ang planong pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo para sa 2028 elections? Grabe na kampanya ng mga, especially, Attorney Sal, ng mga makakaliwa dyan sa Kamara. Talagang yun nang yata ang magiging role nila dyan sa Kamara. No? Sila yung magbe-build up ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Actually, di lang to mga makakaliwa. Majority, minority, lahat to nagsama-sama para trabahuhin itong impeachment, ilatag yung impeachment complaint para dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi na lang ho itong mga hindi na lang ho itong mga makabayan black ang talagang minobilize nitong si Tambaluslos. Pati ho itong Quadcom, lato ng nakikita nyong congressman na naglulundagan pag pinag-uusapan ng mga Duterte, sila ho lahat tinatrabaho nila kung paano masibak itong si VP Sara. Pero tingnan ho natin, magkakaalaman ho yan sigurado kung sakaling. Meron pa naman 3 taon ang minamadali ho nila itong 3 taon, baka kung sakali kasi anong mangyari dito kay Bangag, kung sakaling biglang tumaob yan,
Isang gabi, kinabukasan si VP Sara na presidente. Anong gagawin nila do'n? Kailangan ho nila magpulasan para ho silang mga bulating binudburan ng asin diyan sa House of Representatives. Panigurado. Ayan nakatakda na yan. Kaya nga, yung mga naririyan, inimula na nila na magbigay ng pundasyon. But as I said repeatedly, there is no impeachable ground. Whether yan sa confidential funds, whether yan sa pamamaraan ng paggastos ng confidential funds. But yung mga tinatawag yung mga sarili nilang the young guns, nasabi ng iba naman, anong the young guns? The young idiots. Sabi ko, hindi naman the young idiots. Sabihin na lang natin, they are the young unknowns. Mga nobodies in Congress, but they want to pluck themselves out of anonymity dahil hindi sila kilala. So, yan ang magandang plataforma para makilala sila. Bago nga, bagong mukha. Pero siguradong talagang itutuloy nila yan. Ang magiging katanungan na lang dyan, kung makakapasa sa Senado, ang mga senador ang magiging hukom. Kasi sa impeachment, ang magiging mga piskal, ang mga taga-usig ay ang mga kongresista. Tapos, ito namang mga senador, silang 24, sila ang mga hukom. So, kailangan mo majority vote to convict or to acquit. Ano ngayon ang tingin natin dyan? Kung may acquittal ba o may conviction? Una-una, kung susundin mo ang batas, walang ibang desisyon kundi acquittal. Pero hindi naman nga nila sinusunod ng batas. Kaya ang katanungan dyan, yung 24, ang matitira doon ngayon bago mag-alala, 12. Kaya kailangan yung mga matatapos na termino, papalitan mo ng 12. Ito ngayon yung halala na darating. So depende ngayon sa mga senador kung they will be beholden to Malacanang. Kasi ang Malacanang, tanggihan man o hindi, siyempre gusto nilang matanggal ang Vice President na rapture na yung relasyon tira. Kaya gusto nila tanggihan yan. Ngayon, kung manatiling mga loyal sila sa gustuhan ng Malacanang, talagang matatanggal yan, mga makukonvict. Pero kung maninindigan ang majority sa kanila, ma-absuelto yan. However, regardless of the outcome of the impeachment, sabi ko dyan sa artikulo ko, makonvict man, manalo man o hindi, itakda niyo po sa bato ang sasabihin ko ngayon. Si BP Inday Sara, whether inabsuelto niyo yan o kinundik yan, ay magiging political martyr yan. Magiging bayani yan. Yan ay yayakapin ng taong bayan, magsisimpati yan, at tatahakin niya yung tinahak na landas ng kanyang ama papunta sa Panguluhan. Kaya yan ang susunod na presidente sa 2028, kahit na anong gawin niya dyan. Gusto ko basahin yung part na yan, Attorney Sal, sa article mo. You said, regardless of the outcome of the impending impeachment, VP Sara is on her way to political martyrdom. The nation, so sick of the brutish, wicked, and vicious manner in which the second highest official of the land is being subjected to, will embrace her with sympathy and affection. The 32 million plus Filipinos who voted her into office will react in righteous indignation, and those behind the mangling and mocking of the constitutional process will receive their comeuppance. If I'm tama ba yung pag-pronounce ko, Attorney Sal? Comeuppance. It will cement her claim to rightful and deserving succession to the highest gift that the sovereign people can bestow, and tow her on the path that her father, former President Rodrigo Duterte, tread when he was catapulted to the presidency. Talaga naman. Tama naman yan, alam mo. Alam mo, Ana, galing ako sa Davao, nag-meeting kami ni Presidente Duterte ng Biyernes. Nagsimula mag-meeting ng alas 8 ng gabi. Natapos kami alas 4 ng umaga. Na-miss nyo ba yung cabinet meeting, Attorney Sal? Hindi
Dalawang meeting namin Yung unang meeting from 8 to 12, malaking grupo. But from 12 to 4 o'clock in the morning, 4 na lang kami nag-meeting. So, marami kami pinag-usapan doon. At nung pagdating ko kasi sa Davao, ng mga alas 5, bago kami mag-meeting, pumunta ako sa SM Lanang. Nagkape ako doon. Maniwala ka, di usual na pag nandun ka, marami kang magpapapicture sa'yo. At kinuha ko yung mga nila, yung kanilang sentimiento. Talagang sukan-sukan na raw sila sa nangyayari sa bansa. Sukan-sukan na sila sa ginagawa kay VP Sara. Talagang galit na sila. Kahapon, ako'y nasa Laguna, hanggang Tagaytay, umiikot kami. Yung mga kinainan ko, papakilala, ganun din ang mga sinasabi. Kaya they're really sick of what they're doing to VP Sara and to former President Duterte. Talagang gusto na nilang magpalit ng administrasyon. Kaya sabi ko, ang mga tao, kung lalabas lang talaga, at ang payo ko kay Presidente Duterte, gusto mo lumabas ng tao, lumabas ka sa kalsada, pati si VP Sara at yung dalawa mong kapatid. Yun, sama-sama kayo na maglakad, kahit ang Bombay ngayon ng tubig, yung mga tao sasama sa inyo. So, yan, magkakaroon ng ng bagong kalakaran sa politika. Sa ngayon, hanggat puro lang social media. Totoo yun mga kababayan at doon magkakaalaman kung sino ba talagang mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No, kaya ho natin kinakilala yung ibang mga politika kung bakit sila nakikita natin naninindigan ngayong mga panahon na to. Hindi dahil kung kanino pa man politiko, dahil nakita nila yung napakagandang halimbawa na pwede ka palang maghatid ng tunay na pagbabago basta tinayuan lang yung tama. Isa ho yan si Congressman Marcoleta, no? Hindi naman ho talaga natin na yan nung mga naunang panahon, hindi man ho ganun kaingay ang pangalan niya. Pero mula nung siguro nakita niyo yung halimbawa kay Tatay Digong, merong paninindigan, merong prinsipyo ang mama. Nung tumayo siya dyan sa ABS-CBN na issue, yung nagtanong ho siya dyan, napalabas niya talaga yung mga kabalbalan ng ABS-CBN. Doon ho siya nakita na may prinsipyo ang mama. Talagang tinatayuan ho niya, wala akong pakialam kung kahit na malaking kumpanya. Kagaya ng pinakitang halimbawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, doon sa mga malalaking kumpanya na pinagbayad niya ng buwis nung siya pa ang presidente. Kaya naman, ano yun ho natin, tignan ho natin kung sino yung mga susuportahan natin. Hindi lang ho mga politiko bantayan lang ho natin. Mararamdaman nyo naman ho yan mga kababayan. So Luis, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Malinat Pilipinas.